Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi na iba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay sa Kanya. Diyos ng makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihan, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na itinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay maigupo niya ang dyablo na siya ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ipagkakapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya'y may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghahandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao na noon na nasa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at hinihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon sa kanya ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live sa ibang dakong na bansa, sa kanilang tahanan at sa mga kapilya na sakop ng ating parokya, magandang umaga. Mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang pagdadala kay Jesus sa templo, na nagpapakita sa atin na pagkatapos ng 40 araw ng pagsilang kay Jesus, siya mismo ay dinala sa templo upang ialay, upang maging tanglaw nating lahat. Kaya nga mapapanggihan natin sa mabuting balita ang mga katagang namutawi sa bibig ni Simeon, "Kunin mo na ako, Diyos," sapagkat naganap na ang pangako ng Diyos para sa kanya. Sinabi pa niya, "Liwanag itong tatanglaw para sa ating lahat." Kaya nga sinimulan natin ang ating pagdiriwang sa isang maringal na prosesyon ng pagsisindi natin ng mga kandila. Pagpapakita na si Jesus mismo ang siyang liwanag. Si Jesus mismo ang siyang magniningning para sa ating buhay. Walang ibang magbibigay sa atin ng liwanag kung tayo'y nadidiliman. Siya lamang. Siya lamang ang ating liwanag. Siya lamang ang gagabay sa atin upang ating makita ang ating mga sarili, upang ating makita kung sinong haba ang ating sinusundan sa buhay. Dalawang mahalagang bagay ang pagnilayan natin sa araw na ito. Una, we are sharer in God's light. Nakikibahagi ako, kayo, sa liwanag ng Diyos. Kahit mga kapatid, anong tagal na nating hindi nasimba o nagdarasal, kapag pumapasok tayo sa bahay ng Diyos, hindi pa rin tayo nasusunog. Taliwas ito sa iniisip natin at inaasahan nating kapahamakan kapag magbabalik tayo sa tahanan ng Diyos. Mga kapatid, kapag gumagawa at ginagawa natin ng isang bagay na labag sa kautusan ng Diyos, nandoon ang ating konsensya na bumabagabag sa atin. Mga kapatid, lahat yan ay dahil sa pakikibahagi natin sa liwanag na nanggagaling
sa Diyos. Katulad ni Juan Bautista na nagliwanag sa katauhan, ganyan din tayong mga nilikha ng Diyos. Walang pagnanakaw, walang pandaraya, walang kalapastangan, o walang magpapapatay ng liwanag para sa atin. Mga kapatid, ang liwanag na ibinigay sa atin ng Diyos ay nasa sa atin palagi. Marahil tayo'y lumalayo, marahil aandap-andap, pero kahit kailanman, hindi yan mamamatay. Ang kinakailangan lamang natin bilang kabahagi ng liwanag ng Diyos ay tayo ay bumabalik sa Kanya. Tayo ay dumudulog sa Kanya upang pagningasin muli ang ibinigay na liwanag sa atin ng Diyos. Una, we are sharers in God's light. Pangalawa, we are sharing God's light. Sinabi ni Jesus na walang nagsisindi ng ilawan at pagkatapos ilalagay sa ilalim ng ating mga higaan. Mga kapatid, hindi tayo nagpapakabuti para tumahimik. Hindi tayo nagsusumikap makasunod sa batas ng Diyos at sa bandang huli ay walang kakampihan. Responsibilidad nating ibahagi ang ilaw na tinanggap natin mula sa Diyos. We have to share God's light. Mga kapatid, kapag tinalikuran natin ang bagay na ito, kakampi tayo sa dilim. Sa ating pagsasawalang bahala, tinutulungan nating lumaganap ang kasamaan sa ating paligid. Kapag hindi natin ilalabas ang ating ilaw sa ating mga sarili, tayo mismo ang matitisod sa nilalakaran natin hanggang maligaw tayo ng landas. We have to share God's light dahil ikaw at ako ay hinubog ng Diyos upang ilabas ang liwanag na nanggaling sa Kanya. Dala natin ang liwanag, lalo na sa madilim na bahagi ng ating buhay. Mga kapatid, sinindihan natin ang ating mga kandila upang maging gabay, upang maging liwanag natin. Naging kabahagi tayo ng liwanag ng Diyos. Maging kabahagi din tayo upang liwanagan ang iba. Maging instrumento nawa tayo upang ating mga kapatid na umaandap-andap ang kanilang ilawan ay pagningasin muli. Hindi sana tayo maging daan upang ang umaandap-andap nilang ilawan ay mamatay. Pagkos, maging daan tayo upang sila mismo ay maliwanagan natin. Dalawang mahalagang bagay ang ipinapaunawa sa atin ngayong araw na ito sa kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo na siyang ating liwanag. Una, naging kabahagi tayo ng liwanag ng Diyos. Tayo bilang mga binyagan, nakaisa tayo kay Jesus. At ang liwanag na yan ay hindi mamamatay kailanman. Dahil tayo'y naging kabahagi, maging instrumento tayo upang liwanagan ang iba. Ibahagi natin ang liwanag na natanggap natin kay Jesus. Hindi sana tayo maging daan upang patayin ang kanilang liwanag. We are sharer in God's light and we share the light that we've shared in Christ. Dalawang mahalagang bagay ang ipinapaunawa sa atin ngayon. Sana ating magampanan upang maibahagi natin ang ibinahagi sa atin ni Jesus. Maging liwanag sa bawat isa. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Nagniningning si Kristo bilang liwanag ng kaligtasan sa lahat ng bansa.
at kaluwalhatian ng kanyang bayan. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-aalay ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Ang simbahan sa buong mundo naway ipakita ang tunay na mukha ni Kristo at maging tanda ng kaligtasan sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Ang mga may kapangyarihan naway maglingkod sa lipunan ng may pag-aalay ng sarili, magkaroon ng tapang na magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at katarungan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Tayo naway mabigyan ng sigla ng pagiging masunurin ng Berheng Maria at ni San Jose sa laging pagtupad sa mga kautusan ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng kanilang mga sariling halimbawa, mahikayat ng mga ama at ina ang kanilang mga anak sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naging humayo sa kapayapaan ng Diyos at magdiwang ng walang katapusan sa piling ni Maria at ng lahat ng mga santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, nasa kadiliman kami kung wala ka. Magningning nawa sa amin ang iyong liwanag upang sa aming sariling paraan kami maging mga salamin ng iyong liwanag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahaing ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Nilob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay may handog ang tupang maamo at walang bahid dungis si Jesucristo na iyong anak na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, ni Gilbert, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanarbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad ang inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasahan na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pasasalamat at parangal, handog namin amang banal, sa gintumong pahalaga sa Archdiocese ng Lipa, bininghasik sa mabuting lupa, alalaumbaga, bunga ay sagana. Batanggenyo man may pusong dumamay, agad at may kusa tuwing kagipitan, saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay, pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon, sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay yumabong. Berhen ng Kaysasay, o Poong San Jose, ipanalangin niyo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. pagpalain kayo ng maawain makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.